kayo po ang naglagay. Alam po ninyo kasi because kayo ang nagtitimon yung direksyon ng ating bansa ang kapupuntahan. Kayo po ang may mandato noon eh. Pero ang DPWH, talaga pong, ito ngayon fiscal year 2026, Yusek Kati, pakinggan mo ito. Ang ceiling na binigay ng Department of Budget, 167 billion. Pero tingnan po nyo sa inyo, ginawa nyo na lang 100 billion. Inalis mo na naman ang 67 billion. Anong justification nito? Kaya po natin iniisa-isa ito. Dito po nanggagaling yung mga kakurakutan. Talaga pong... So, Madam Secretary, winarningan nyo na, nakiusap na kayo. Please, strict. Sundan naman po ninyo yung aming mga ceiling. Did you ever confront the DPWH for all this? 2026 po, ito inalisan na naman kayo ng 67 billion. What will you say? Ito pong mga confirmation namin, we've been very consistent po with the reminders po to all the agencies po and departments. In particular po, yung DPWH. Opo. Sapagkat ito po, tinanggalan na naman po yung ceiling nyo ng 67 billion. The So final... they're not mindful of the kind of direction we want our country to go into. Basta sila lang kung ano yung naisip nila, bawas dito, basta bawas na lang ng gano'n. Kasi po, tingnan nyo sa ODA projects na lang natin, kapag po hindi nila pinondohan with sufficient funding, ano po ang mangyayari, Madam Secretary? Kung sakasakali po, yung mga infrastructure, flagship, at saka itong foreign assisted projects, binawasan po nila yung ceiling ninyo. What will happen to the projects? Una-una po, babagal po yung implementation ng mga foreign assisted projects. Pangalawa po is nagbabayad po tayo ng mga commitment fees po sa ating mga It will generate creditors. Commitment fees, hindi ba? Yes po. And then you will even sour your relations, bilateral, multilateral, whatever. Tama po yan. So ito po ba hindi iniinda ng DPWH? Hindi ba responsibilidad nila ito? Alam naman po ng DPWH po yung implication ng mga ganito. Even DOTR po, sila po kasi yung dalawang departments na matataas ang mga foreign assisted projects. Hindi kayo makakapag-issue ng Forward Obligation Authority. Tama? Yung CAF, wala kayong may issue certificate. Kaya po yung mga funding companies, medyo kinakabahan din sila. Bakit kaya? Di ba? Ito lahat po ang ano. So alam po namin nagmamadali kayo, Madam Secretary. Kung wala, may itatanong po yung mga kasama namin. Senator Rafi? Not with the DBM. Siguro, Mr. Chair, before we really, we allow Secretary Mina to go, ito pong pinag-usapan, no, in line with the chairman's questioning, kasi alam niyo naman, I've been very supportive of the infrastructure projects, lalo na advocacy po natin yan. Ano po yung maging epekto nito? Nagkaroon ba tayo ng default or delay? Kasi that this will not give a good picture of us to our creditors in the international community. Yung totoo po, nagkaroon ba tayo ng delay because of this, na napunta tayo sa unprogrammed appropriations na dapat parang common sense, na dapat pag priority programs, flagship, dapat nasa program appropriations. Nagkaroon tayo ng delay. I was given an information na nagkaroon tayo ng delay. Yes, Your Honor, nagkaroon po ng delay sa implementation ng mga projects. And what is the impact of that delay, Madam? Po, yung commitment charges na binabayaran po natin. Tas minsan po kasi, pag humaba na po yung nag-extend, ang mangyayari po, there will be several extensions. So nagmamahal po yung mga proyekto kasi as time, as we go further, of course, minsan nagmamahal po yung mga ginagamit nila para dyan sa mga projects po nila. I can actually also ask po our team to provide po yung mga delays. Si DepDev po ang merong data po, no, information ng mga foreign assisted projects po.
Not to mention Your Honor. the socio-economic benefits that should have inured to the communities, di ba? You're right, Your Honor. Thank you. So kung wala na pong itatanong ang mga ibang kasama na, Senator Erwin, wala na. So Madam, salamat po sa Yes. inyong panahon, and kung meron ka pang wala ka nang gusto sabihin. Gusto ko lang po sabihin, Mr. Chair, na tuloy-tuloy po yung hearing ngayon sa House of Representatives. Salamat po. Okay. Salamat po at salamat sa inyo. Sana po sa susunod makarating pa rin kayo. Thank you. Mr. Chair, since wala na yung si Secretary Pangandaman, pwede ba i-direct ko muna yung tanong Okay, ko? now. Less than Thank 3 you. minutes lang to. Sige. Thank you, Mr. Chair. Nandito ba si Dr. Pericles ba to? Pericles? Pericles po, Your Honor. Pericles, okay. Yes, sir. Dapat may issuean ka ng Immigration Lookout Bulletin kasama si Engineer Arthur Escalante, Attorney Herbert Matienzo, Doris Gacho, Attorney Marco Maat. Why? Ayon sa Commission on Audit Report, meron kayong under collection na 258,073,200. Kasi before May 12, 2022, bago maipasa yung RA 11711, ang kinokolekta ninyo bilang license fee sa mga contractors na nag-apply sa inyo ay 100 pesos lang. Tama. Pagdating ng May 12, 2022 onwards, dapat ang kinokolekta nyo is 5,000. Pero bakit hanggang ngayon 100 pesos pa rin kinokolekta nyo? So short kayo, short change nyo ang gobyerno ng 4,900. Kaya nga may deficit kayo ng 258 million. Ayon GoDaddy has the perfect hosting plan for any website. From low-cost shared hosting to your own virtual server. Every plan comes with a 99.9% uptime guarantee along with a free domain name and award-winning support. No wonder we're the world's #1 web host. Unlock your online potential today with GoDaddy. Your Honor, that the shortfall will be charged prospectively to the contractors upon the signature of the IRR by the President. Because in the old IRR, it is the schedule of fees are mentioned. Teka muna, bakit kailangan pa ng IRR? Di ba yung lumang batas, that should have been superseded by the new law, the RA 11711? Because this is the new law. Ito yung bagong batas na nagsasabing ang collection na dapat hindi na 100 kundi 5,000. But you still kept on collecting 100 pesos despite the fact na meron ng batas na nagsasaad na dapat 5,000. Pero 100 pesos pa rin kinukolekta nyo doon sa lumang batas. And then sabi mo, para makolekta kayo ng 5,000, para masunod itong 11711, kailangan muna ng IRR? Ba't kailangan ng IRR? Para sundin nyo itong batas na RA 11711 na nagsasabing kailangan mangolekta kayo ng 5,000 per contractor na nag-apply ng lisensya sa inyo, kailangan muna ng IRR? The RA 4566, Your Honor, is covered Yung RA by IRR. 4566, yan yung lumang batas. Yes, Your Honor. So meron ng bagong batas that should have superseded by 11711. That's why, Your Honor, a new IRR was made. I still don't get it. A new IRR from the old RA? Or No, we amended the old IRR as well, Your Honor. And it's supposed to be, okay, sige. it's supposed to be
forwarded to the office of the 22. president for Ngayon, his signature. 22, 3, 4. For 3 years, hindi niyo matapos-tapos yung IRR na yan. No, it's actually already in the office of the president, Your Honor. Kaya nga, bakit hanggang ngayon, hindi pa nagawa-gawa yung IRR? No, the IRR has been submitted to the Okay, office when of the was it president submitted? for approval. When was it submitted? Yeah, it was submitted to the CIAP board for approval, and the CIAP No, board when was it submitted to the CIAP board? last year, Your Honor. Last year, 2024. Yes, Yung Your batas pinasa noong 2022. At the time, Your Honor, the Heal as One Act was still in effect, and the No, sir. May 12, 2022 nung napirmahan yung batas. yes, Okay. sir. Mm. So, effectivity dapat ng batas ay yung once na na-sign ng presidente. Yung batas na ito, yung RA 11711. So, dapat, kung sabi mo kailangan ng IRR pa niyan para ma-fulfill yung sinasabi ng batas, itong bagong batas, bakit it took you 2 years para buuhin yung IRR na yan? At the time that the law was passed, Your Honor, it was at the height of COVID, and all of our meetings, to be honest with you, Your Honor, were even held virtually. So the president revoked the Heal as One Act on 2023, Your Honor. So, paano yung sagutin ito sa Actually, Your COA. Honor, we So- have already answered COA that we will collect this prospectively from the contractors to cover for the shortfall. So, when are you going to collect this from the contractors? As soon as possible, Your Honor. Okay. So, wala namang provision sa 11711 or 4566 na nagsasabing kailangan ng IRR. But we have an IRR, an existing IRR, Your Honor. Hindi nga yung 4566. Meron bang provision doon na nagsasabing kailangan may IRR? Well, we are covered by an IRR, Your Honor. No, kaya nga, doon sa batas na yon, yung 4566, kasi palagi mo ako dinadala doon sa lumang batas eh. Ako dito sa bago, ikaw palagi ka bumabalik sa luma. Meron bang provision doon na nagsasabing kailangan magkaroon ng IRR? Your Honor, it was actually advised. It was actually advised by our lawyers at PCAB, and No, kung i-advise ka ng mga lawyers, then your lawyers should know better na self-executory yun. No need for IRR. well, we passed an IRR, Your Honor. No, which was- sir. Wala nga doon sa provision na kailangan ng IRR. Self-executory yun. So therefore, you could have just executed it na kolektahin na kung ano nakasaad sa batas ng 11711 na dapat 5,000. Binabalikan niyo palagi yung luma eh. And then Well- you have to come up with an IRR and submit to the president and wait until now para tapos kolekta kayo ng kolekta ng 100 pesos. E di tablahin na natin itong batas na ito, itong 11711 dahil para sa inyo, inutil pala to. Kailan pa Your mo ng Honor. IRR at kailan pirmahan pa ni Presidente yung IRR para maipatupad itong 11711. Is that what you're saying? Well, that was what we were told, Your Honor. Dito that, ba sa 11711, did it say there na kailangan magkaroon ng IRR bago ma-implement yung 5,000 pesos na kukolektahin sa bawat kontrakto nag-apply ng lisensya? Meron bang provision doon? Well, it just says, No, Your- tanong ko lang, meron ba? no, Your Honor. De, kung walang IRR nakalagay doon, then self-executory yun. Execute agad. Ano ka, nag-antay kapag puti ng uwak? No, of course not, Your Honor. That's Kaya nga, why- di ba sabi mo, lawyers, ako hindi ako abogado. Tinatanong ko na sa'yo, simple question should be answered by a simple answer. Wala sa provision ng 4566, kasi doon ka palagi bumabalik eh. Even sa 11711, na kailangan magkaroon ng IRR bago ipatupad itong koleksyon na 5,000. Wala eh. Balikan mo, tingnan mo. Tapos kayo, kolekta pa rin ng kolekta ng 100 pesos. That's why, Your Honor, we are going to collect the shortfall. So prospectively inaamin to mo, the contract. nagkamali kayo. Sinadya nyo yun o nagkamali lang kayo? Your Honor,
Of course not, Your Honor, na sasadya yun, Your Honor. Maybe there is an error from the lawyers of PCAP and SIAP in interpreting. So ibig sabihin, the law. bobo yung mga lawyers ninyo. Sigurado. Eh kung lawyer siya, di alam niya. He should know better na, oy, wala sa provision dito na kailangan magkaroon ng IRR. Eh, kailangan i-execute na natin ito. Kolektahin natin 5,000, alisin na natin 100. 5,000 dapat from here on. Pero sabi ng lawyers mo, sabi mo, nagkamaling lawyers ninyo. Eh, bobo yung mga lawyers nyo, sibakin yung mga yon. Ba't ka pa kukuha ng mga lawyers kung mga bobo rin lang? I'm sorry, Your Honor, but we have a solution already, Your Honor, And what is the solution, sir? to actually collect it. What is the solution, sir? To collect it prospectively from the contractors. So, kukolektahin nyo, babalikan nyo. Yes, Yung mga Your Honor. contractors. So, meron kayong records na mga yon. Of course, Your Honor. Okay. 258 million pesos ang kukolektahin nyo. Yes, Your Honor. Sinabi niyo na yun sa Commission on Audit. O dapat lang, isubmit mo siguro dito sa committee na ito kung kailan nyo kukolektahin yon at kung nakolekta na, isubmit nyo sa committee na ito. We'll do so, Your Honor. We will certainly do so, Your Honor. That's all, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Mr. Chair? Yes, Senator JB. Yes, Mr. Chair. Siguro tapusin natin. I would like to center on doon po sa modus para po malaman natin, since this is an investigation, on the two notorious districts offices, no? Yan po yung Bulacan, tsaka po yung Mindoro. I'd like to take advantage of the presence of Governor Dolor who is here. Siguro para makaalis na rin po kayo. Kanina po binanggit na ni Mr. Diskaya yung pong mga benefactors o yung mga proponents supposedly. Since doon po sa inyong probinsya, ang kanila pong kumpanya ay second biggest contractor, no? Mukhang SunWest, tapos sila po. For the record lang, Gov, meron po ba kayong natanggap doon sa mga, marami silang binibigyan, ano sila galante. Kayo po ba may natanggap, pati sa local government, sa dami ng kanilang proyekto sa inyong probinsya? May natanggap pong project, kaya lang manananggal at saka ghost. Hindi nyo rin alam yung mga proyekto? Wala po, yun nga po yung sinasabi ko kanina sana na nagdi-discuss si Secretary Mina. The problem is when the DPWH advertised the list of projects, nakalagay po doon, walang DED at saka wala pong PAO. While it is not mandatory for the posting, but it is encouraged by no less than the policies of GPBBN 9184 as amended. The problem is, while it's encouraged, it's not obliged. Kaya po hindi namin ma-monitor and only now namin nakikita. May pie chart nga po ako, Mr. Chair. Yung pie chart po namin, makikita nyo kung sino yung mga contractor na nananagana with a multi-billion contracts. 2024 po, yung St. Timothy, tsaka po yung Elite, yun po nakakuha ng pangalawa sa may pinakamalaki. Well, wala, Mr. Chair, maraming salamat kay Gov. Bonso sa inyong pagdala sa committee to doon sa mga revelations na nangyayari sa inyong probinsya. Balik ako na, Mr. Chair, with your permission, yung pong kanina kay Engineer Alcantara tayo at kay Bryce Hernandez. Kasi ang sabi ni Bryce Hernandez kanina, pumupunta lang siya sa casino kapag sinasama siya ng boss niya. No? Yan ang sinabi mo kanina. Confirm ko lang kay Henry, totoo ba na ikaw lang ang nagdadala sa kanila? Kaya po sila nagpupunta ng casino? No, Your Honor. Pero yung hindi yung sinabi ko kanina, gaano kadalas kayong pumupunta? Hindi totoo ba yung 10 AM, yung 2 PM onwards nandoon na kayo, yung grupo nyo? Hindi ko po ma-recall na may ganun time, Your Honor, pero ako po, normally po, umalis po ako ng office mga 4:30 to 5 po, Your Honor. So tinatanggi nyo po yung sinasabi ni Bryce na pumupunta na siya ng casino kapag hinahatak. Yes, Your Yung- Honor. Bryce, di ba sinabi mo kanina na pumupunta? So hindi ka pumupunta ng casino na wala si DE? Yes, Your Honor. Anyway, Mr. Chair, tignan na natin kung sino nagsasabi ng katotohanan. Gusto ko nang puntarin yung modus, no? Bulacan 1st District Engineering Office, headed previously by Alcantara, leads in terms of both highest number and cost of flood control projects, 450 projects, amounting to 28.9 billion. Para kung sa kalaman natin makabayan, maaari po yung detalye yung proseso, pag-identify, pag-approve at pag-release ng budget sa mga proyekto sa district ninyo.
Ano po ang kinalaman ninyo bilang district engineer sa bawat proseso? Yung briefly lang po, para malaman lang. Normally po, nagsisimula po yan sa wishlist. Yun po yung sa mga stakeholders. Then sinasubmit po namin sa regional office po. After po nun, hindi na po namin nalalaman kung ano po ang lalabas sa NEP. Until such time po na we're just waiting for GAA. Pag lumabas po ng GAA, doon na po magsisimula yung pagpo-program at pagpa-procure po ng lahat po ng mga project, Your Honor. So may ano lang po ako katanungan, bago po pag-reach ng budget, kailangan mag-accomplish yung certificate of completion ng project, no? Tama po. Sabi po ninyo, nung nakarang hearing, pinagbabatayan nyo lamang ang presumed regularity ng mga dokumentong pinresente sa inyo ng mga kasama ninyo sa district office. Kumbaga kung anong hinaing sa inyo, kumbaga nagtitiwala kayo. Tama ho? Yes, Your Honor. At inamin din nyo sa pagdinig sa House na nagre-rely kayo sa inyong deputy, project engineer, accountant, district inspector team, kahit na hindi mo mismo nakikita ang mga projects. Tama po ba? Yes, Your Honor. Kasi po nakikinig po ako rin sa nakita ko yung inyong, marami kayo inamin at inako doon sa pagdinig sa House. So, nagtiwala kayo sa inyo pong mga subordinates. Yes, Your Honor. Sino po ang nag-endorso ng mga dokumento sa inyo? Normally po, dumadating po sa office ko yon, dinadala po yun ng mga liaison. No? Nakaikot na po sa mga project engineer, section chief po na nag-implement. May mga dokumento po kasi na mga step 1, step 2, babalik po sa accounting, gagawa po ng voucher, pipirmahan po ng implementing section chief, gagawa po ang accountant po ng LDAP, pagpirmado na po ng accountant, saka lang po ako pipirma. Pabalik-balik po yung rotation po ng dokumento. Ano po ang partisipasyon ni na Engineer Bryce Hernandez, ang inyo pong assistant, bilang Assistant District Engineer at Engineer JP Mendoza bilang Chief ng Construction Division sa pag-endorse ng mga papel sa inyo? Si Engineer JP Mendoza po ang Construction Chief, kung saan po sila po yung section na in charge po sa pag-implement ng project at sila po ang nag-a-assign at nagre-recommenda sa akin ng mga personnel na i-assign sa bawat project po na project engineer po ang tawag po natin. At may mga project inspector pa po. Si Assistant Bryce po ay member po ng head, siya po ang head ng inspectorate team. So yun po ang kanilang mga papel po at siya po ay bilang Assistant District Engineer ay kasama pong nagmamanage at sumusuporta po sa akin bilang District Engineer po. Totoo po ba na doon po sa inyong office, doon sa inyong district office, may in-house contracting? No? Kaya nga po dito, nandito yung ibang contractor dito, kaya nagkaroon daw po ng ghost projects, kadalasan hinihiram ninyo ang lisensya ng mga contractor. At inamin nyo na meron hong ghost projects sa inyo pong district office. Your Honor, yung ghost project po was, gaya po sinabi noong una, it was reported to me by Engineer J.M. Ramos and Engineer Galang na meron po silang hinahanap. At that time po kasi, as per report po ni Engineer J.M. Ramos, meron po mga voucher na pinapipirmahan po sa kanya. Sila Engineer Bryce po, na hindi na po ako ang DE noon, sila na po ang DE at that time, ay nag-refuse po siya. At the time po ay sila po ay nag-report sa akin. Yun nga po yung binabanggit ko na pinatawag ko po sila lahat noong August 3 at 7:30 PM po doon po sa office po. At tinanong ko kung bakit po may mga ganyang lumalabas po na hindi po nakikita ang project. So ibig sabihin po, kailan ho na-assign si Engineer Ramos doon sa district office I niya? think po kasama po siya sa movement. No? Noong June 16 po umalis ako, tumaas po si Engineer Bryce, si JP Mendoza po ay tumaas din. And then siya po yung nalagay na section chief na nag-i-implement na po ng mga project. June 2025 So po. ibig sabihin, sa inyo pong salaysay, tumanggi po, pumirma si Engineer Ramos doon sa pinapipirma ni DE Bryce Hernandez at JP Mendoza? Yes, Your Honor. According po kay Engineer J.M. Ramos, nireport niya po sa akin ganun. Ano po yung pinapipirma? Kaya, Voucher po. voucher about doon sa About sa mga collection po, Your Honor. tungkol sa mga collection. Yes, Your Honor. So kung yung
Pwede ko tanongin ito si Wawaw. Kasi nung isang linggo pa, Kausap ng sino mang kontraktor regarding po dyan sa paggawa po. Wala po akong direct na kausap. Bilanggit nga po ni Mr. Arevalo. Wala po eh. Hindi po nakikipag-usap sa akin. Ako po kasi, ang paliwanag ko po, after the bidding, ako ano po i-recommend sa akin ng BAC na for approval po, resolution. Yun lang po ang pinipirma ko. Mr. Arevalo, sino ang kausap mo sa DPWH? Wala ang kausap ko lang po ay si Sally po. Wala na pong Sino iba. pangalan? Sally Santos po. Sally Santos. Nandito ba? Opo, Your Honor. Yes, Ma'am Sally Santos, kayo po'y pinangalanan. Kayo daw ang kausap ni Mr. Arevalo. Siguro Mr. Arevalo, bago ko tanong si Miss Santos, bakit ka nagtiwala? Ano bang kapalit at ba't ka pumayag na gamitin ang lisensya mo, ikaw, para humarap bilang kontratista kahit na hindi ikaw ang gumawa? Sa takot po, Your Honor, na pag-initan po yung negosyo po namin kasi may mga kontrata din po kami, Your Honor. Kumbaga kahit na kung sinabi sa'yo kailangan na hiramin ang lisensya mo, susunod ka dahil baka mawalan ka baka hindi ka na mabigyan ng kontrata, parang ganon? Tama ba? Hindi na po, Your Honor. At alam ko po na kung sino po yung mga nasa likod po nun. Ma'am Sally Santos, totoo ba na merong hong in-house contracting sa district office at kayo na lang po ang pumipili kung anong lisensya, kung sinong contractor ang inyong gagamitin bilang haharap, no, on paper doon sa mga proyekto? Your Honor, hindi po. Actually po, Your Honor, si Engineer Bryce Erickson Hernandez, siya po ang nag-uutos sa akin ng humiram ng lisensya. So ako po, pinagpaalam ko naman po sa kanila, nahihiramin po yung lisensya nila. So kapag So ulitin niyo po, ang utos po ni Engineer Bryce Hernandez humiram po, ay humiram kayo ng lisensya sa mga kontraktor. yes po, kasi po mayroon daw po siyang ibibid ng mga proyekto para sa kanya. Sino po ang gumagawa? Sila po. Sila mismo. In-house nga. Sila po mismo, Your Honor. So itong siguro bago balik Mr. Chair, alam ko sumobra na pero andito na tayo, matutumbok na natin. Former D. Alcantara, umamin kayo na may ghost projects kayo doon sa Bulacan, no, na nakalusot. Tingin nyo ilang porsyento yung ghost? Yung sinabi ko nung isang linggo, may pampamilya kayo at may pang sports. Ilan po yung pang sports na proyekto? Actually, Your Honor, to be honest, wala pong exact number po no, sa ngayon. Kasi po, hindi na po ako nakakausap ng mga tao ko po doon. At yung iba po ay suspendido na rin po. I just relay po nung unang report sa akin na mayroon po mangilan-ngilan at unti-unti pong nadi-discover po ito. No? Actually, I don't even know the location, the title, the amount po, Your Honor. So lahat pinagkatiwala mo kay Engineer Bryce at kay JP Mendoza. So sila talaga ang may alam ng modus dito sa district office nyo? Nagtiwala kayo ng gano'ng tiwala nyo? Tingin ko po, Your Honor, nagtiwala po ako sa kanila because I'm not even a member of the BAC. No po, basta po nirekomenda ng BAC po sa akin, pumipirma po ako because it's a resolution. Actually, may dagdag ko lang po, para po malaman natin ang katotohanan, may mga project engineer naman po na naka-assign dito na pwede po nating tanong pa, bakit po nakapirma ang project engineer, ang section chief, nang wala po talaga yung project? Yun lang po, Your Honor. Salamat po. Ma'am Sally, magtuloy na rin po tayo. Yes po. So, pag inutusan ka ni Engineer Bryce, nila JP Mendoza, gumamit ng, humanap ng kontraktor, gamitin yung lisensya nila. Para Yes po, po. ano po yung mga proyektong kanilang ginagawa? Itong mga tinatawag na flood control at yung mga ghost projects, kabilang ba ito rin sa yung mga binanggit? Yes po, Your Honor. Almost flood control po siya lahat. Flood control lahat? Yes po. Mga ilan po yung may idea kayo kung ilang porsyente? Narinig mo ba yung pamilya at pang sports? Actually po, kailan ko lang po narinig kay D.E. Henry na mayroon pong ganun. Yung pampamilya, Mr. Chair, sabi ko nga, ito yung totoong proyekto na merong ginawa. Yung pang sports, ito yung walang proyekto totally. Talagang kinukuha. May idea pa kayo sa ganon? Actually po, Your Honor,
nagtiwala po kasi ako. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya. Nagtiwala po ako sa dalawang ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Sino yung dalawa? Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. So sila po talaga nagpapalakad. Yes po, Your Honor. Lahat Yung po modus yun. doon, Yes po, Your Honor. sila nagsasabi kung sino magiging kontraktor, Yes po, Your kung Honor. sino yung ihiraman ng lisensya. Yes po. So, maaring gawin yung proyekto o maaring walang proyekto. Yes po, Your Honor. Mga ilan kaya sa tingin nyo yung ghost o yung hindi talagang ginawang proyekto na talagang doble na. Meron ng may kita na sa magiging kontraktor, doble kasi walang diniliver. Your Honor, kailan lang po lumabas po yung issue na yan? So, ang tagal na po yan. Since 2022, nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So, ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to, na humanap po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng ghost project? With the indulgence of the gentleman from San Juan, Mr. Chair, bakit ikaw pong inuutusan? Ano ka, katulong? Ano ka, na manghiram ng lisensya? Bakit? Kasosyo mo yung mga yan? Hindi po, Your Honor. Ano? Isa rin po akong contractor, Your Honor. Kaya nga, So, bakit bali po- ikaw? Bakit hindi pa siya dumiretso si Bryce at saka yung Opo. isa doon kay Wawaw? Ako daw po yung pwede niyo pong kausapin para manghiram. Nakikisuyo po sa akin. Siyempre po ako po, may takot din po ako. Kasi may mga, nandun po ako sa DPWH, yung pa-project po ako. Kung di naman din po ako susunod sa kanila, paano po ako? So what's Paano in po it i-hand for po you? ito? Kaya mo ginagawa yun, sinusunod yung utos nila kasi natatakot ka, baka hindi ka na makakuha ng proyekto, ganun ba? Yes, Your Honor. Tuloy, sige pa. Tapos ko lang pa. Engineer Bryce, totoo ba na merong, nakanina banggit may Lamborghini Urus ka? Ang balita, meron ka rin Lamborghini SVJ, minsan daw Ferrari ang iyong pinampapasok sa inyong opisina. Parang hindi ka na tinatablan. Pumasok ka, naka-Ferrari at ewan ko lang kung totoo, i-confirm na lang ni D. Alcantara, sinaway mo raw siya dahil pumasok siya minsan naka-Ferrari. Totoo ba? About the Ferrari po, hindi ko po siya nakita personally. May mga chismis lang po at sinabihan ko po siya na hindi po tayo dapat ganyan po sa ating pamumuhay. Yun lang po, Your Honor. Engineer Bryce, totoo ba na meron ka ma-Ferrari? Wala po, Your Honor. At yung sinasabi pong Ferrari, actually nakita ko rin po yun sa opisina. Sobrang ganda nga po, pinicturan ko po yun eh. Kanino kaya yon? Upon checking kasi alam ko na rin po ako na baka matanong niyo po. Bokal po ng Bulacan ng may-ari, si Honorable Willie Villarica po. Hindi. Anyway, nakikita kasi ba picture mo? Last na, Mr. Chair. Mahilig din kay Cirilo, no? Si DE nakapatek tilip. Yes, Your Honor. Kayo po, may patek din kayo. Meron po, Your Honor. RM, meron kayo. RM. Your Honor, to be honest, Huwag nyo na ginagamit yung to be honest. hindi po. Oo Meron nga po ako eh. pero hindi, lang po, yung copy lang po. Ha? Copy. Ano ba yung RM? Richard Mill po. Kala ko rin na magnanakaw eh. Ano? Miss Sally Santos, tinatanong ni Senator JB, merong pampamilya, merong pang-sports. Tama. Yung pampamilya, ito yung merong nagawa talaga sa project. Yes po. Yung pang-sports, ito yung nawala. Yes po, Your Ngayon, Honor. yung sa pampamilya, kung ito ay in-house, sa mga tweet, Engineer Alcantara, Engineer Bryce, ang ginagamit nyo, tao ng gobyerno, equipment ng gobyerno. Di ba? Kayo ang nagko-construct eh. Wala kayong sariling kumpanya, kaya ang ginagamit nyong equipment, mga tao ng gobyerno.